Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Virgo sa period na to? Pwede nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Baka gusto nyong mag-join sa membership ko para sa mga exclusive perks na hindi ko ginagawa usually, like live streaming. So, pwede nyo akong tanungin doon sa live stream. Kung may gusto kayong ipa-read, pwede rin. Anyways, may bida. Ay, wala tayong bida. Dalawang tao tayo. So, literal na general reading to. Wala tayong description. Kaya lang, ano kaya itong ano? To, saka to. Ika-clarify natin to. So, dito muna tayo sa Page of Swords. Ito yung Three of Cups. Eight of Swords yung pangalawa. Ang dating kasi sa akin, dito sa topic ng romance, relationship reading na to. Kakaroon kasi ng problema eh. Bakit? Dahil may mga taong sumasaw-saw. Okay? Sa problema. So, ibig sabihin may third party dito pero hindi siya someone else. Kundi third party na ibang tao like parents, siblings, at mga anak, kapamilya, kadugo, ewan ko kung sino to, basta may ibang tao sa mag-lovers na bida natin. Kumbaga naapektuhan yung kanilang desisyon dahil sa third party na binanggit ko kanina. Sumasawsaw yung mga yon, kaya lalong gumugulo yung sitwasyon. Okay? Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, pero malaki chance may magkakaroon ng problema kasi may Five of Pentacles tayo. Pero again, temporary hardship lang yan. So, don't worry. Or feeling ignored. Kaya ayan, papasok yung Eight of Swords na mako-confuse. Yung iba sa inyo kasi nga hindi makapag-desisyon. May someone na hindi makapag-desisyon eh. Hindi ko lang alam kung saan part. Kung sa part nyo o sa part ng partner. Pero, ganun eh. May taong hindi makapag-desisyon kasi nga may kumukontra or naapektuhan yung kanyang decision making dahil sa presence ng ibang tao. Lalo na siguro kung kasal sila. Kasal yung mag-lovers.
Ngayon, Page of Swords tayo. Tanggalin na nga natin to. Masyadong magulo, diba? Sakit sa mata. So, ito tayo sa Page of Swords. Nilarify nito, 3 of Swords, Ace of Cups, 3 of Wands. Well, ang dating sa akin, ito yung ending card natin or possible outcome. Well, at first, magugulo yung iisip ng iba sa inyo dahil nga in pain. So, again, magkakaroon ng problema at dumating yung 5 of Pentacles natin, di ba, kanina? Temporary hardship. Oo. Specifically, kung feeling ignored yung iba sa inyo ng partner nila. So, at first, restless yung utak nila dito. Kasi nga, in pain. Pero don't worry, may Ace of Cups tayo. So, pag lumabas yan, ibig sabihin, may new love o new feelings na mapo-form. Ayun, may success tayo dito. So, ibig sabihin, may chance pa ng reconciliation. Opportunity coming. Kailangan lang maghintay. So, ibig sabihin, sa madaling salita, in short, maayos din ang lahat. Kailangan lang maghintay. Di lang siya kasi agad-agad. Pero at least, may chance kasi nandito yung success card nga natin. Usually, success card din tong 3 of Swords. 3 of Wands. Kaya lang kasi, card din kasi to ng patience. So, pag sinabi mong patience, kailangan mo maghintay. So, yung reward mo sa paghihintay ay success. Kaya lang ang problema, di mo alam kung hanggang kailan ka maghihintay. Diba? Pero again, kung malalampasan yung period na ganun, ng waiting period ng paghihintay, edi may good outcome. Yun na yung literal na reward sa patience. Anyways, since love reading to, meron tayong clue. Bibigay ako ng clue. Ito yung possible partner o person ng Virgo sa reading na to. So, ito yung possible zodiac sign ng partner o person ng Virgo. Sabi dito, Pisces, Capricorn, o kapwa nila Virgo. Kung di man para sa inyo itong reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. So, ito yung possible zodiac sign niya. Pisces, Libra, o Taurus. Ngayon, may clue pa ulit tayo. Same instruction. Kung di tumama sa inyo tong clue, di baka tumama sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, may someone na white-gray hair. Ibig sabihin, may someone na puti. Literal na puti na buong buhok niya or namumuti pa lang. Pasimula pa lang. Kakaroon na ng uban or white hair. So, pag ganitong purong gray buhok, adi senior na yan. Pero again, case to case basis, may iba siguro, buti na lahat ng buhok or magsisimula pa lang tumanda yung tao, may uban pa lang, kakaputing buhok na, or trip, pwede kasing trip yung kulay na ganito. Okay, kita nyo dyan yung babaeng to, bagets pa siya pero puti na agad yung buhok. So, depende sa trip, baka ganyan gusto niyang kulay ng buhok. So may someone na may knowledge
sa witchcraft, piercings. So may someone na may mga hikaw sa katawan. So siguro maraming hikaw or hikaw sa kung saang part ng mukha. Tulad nito, ilong. May iba sa labi, may iba sa kilay, may iba sa pisngi, yung iba rin sa dila o baka sa pusod. So depende, basta may someone na naghihikaw. Ako walang hikaw eh. So depende nga. So may someone na naghihikaw. Ito, black clothing. So may someone na mahilig sa black. Or ito ay uniform. All black. Or halos black yung uniform. Anyways, punta tayo dito sa susunod na scenario. Ano pang masasabi nito? Oh, may fire sign na agad tayo. Aries, Leo, Sagittarius. Oh, communication. Ito maganda oh. Communicate, compromise, forgive, work it out. Ang reading natin Virgo, di ba? So, probably someone na nakaaway ng iba sa inyo, whether crush nila to, kamag-anak, friend, ka-workmate, o kung sino man yan. Basta fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, may tendency ng compromise dito, forgive, o work it out. O, kasama din dito yung ex. Whether, work it out. Reconciliation na lang in short. Or sabihin nating may magbabalik na fire sign, magre-reconnect dito sa communicate. So may tendency ng reconnection ng Virgo at fire sign, regardless kung sino yan. Ay, Diyos ko, someone else agad oh. Someone is in the middle, someone is trying to sabotage this. Remember yung reading natin ay third party, diba? Pero walang someone else. Pero sa case na to, literal na may someone else. Kasi kanina, doon sa reading natin, yung third party ay hindi literal na someone else, kundi kamag-anak, kapamilya, kadugo, kapatid, anak. Hindi siya yung third party na someone else. Ngayon, may someone else na oh. Pero tingnan natin susunod. Sabagay, pag someone else, pwede rin third party. Malawak yung sakop nito, no? Kaya nakatingin kasi ako dito eh. Sa picture. Malaki chance yan. Third party na talaga. So, may date sila, oh. So, para to sa iba sa inyo na kukutuban pa lang or kinukutuban na may third party, yung partner nila, edi yan. Mukhang sa kanila tatama to. Yung partner nila at yung third party ay baka mag-date sa gabi. Date night eh. So, beware kung sakaling biglang nag-OT yung partner, ginabi ng uwi, ayan. Baka nag-date sila ng third party. Anyways. To vacation. You will be traveling soon. At ang huli, open up your heart. It will help you attract more love. Who knows? Baka para to sa mga single. In a way na habang nagtra-travel sila, baka may mamit silang someone new. Kaya sabi dito, open up your heart sa bagong darating na makikilala ng iba sa inyo, probably new friend na magiging new love interest. So tatama lang tong possibility sa mga taong
may chance ng traveling sa period na to, na para bang may mamimit silang newfound friend. Who knows, baka mag-transform yun sa new love interest, di ba? Yung friendship. Anyways, basahin ko na lang tong part na to. Kukuha lang ako dito ng 3 card. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo i-fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. General advice na to sa buong period na ito. Visions. So sabi, visions. Look within for answers. Your inner visions hold profound insights. Balance. Harmony with nature is key. Connect with the elements for balance and wisdom. At ang huli, transformation. So sabi, transformation is brewing, embrace change, and harness its magic. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now. Ayan. Tumabi.